Alamat ng mangga. Noong unang panahon, sa bansang India ay may isang hari na ang pangalan ay Marok. Siya ay isang sakim at mapang-api na hari na ang hangad ay masakop lahat ng kalupaan at pagharian ito. Si Haring Marok ay may asawa na ang pangalan ay Reyna Yanga. Kung si Haring Marok ay masama, si Reyna Yanga naman ay mabait at matulungin. Nagkaanak sila ng isang babae at ipinangalang Prinsesa Mangga. Lumaki siya na mabait tulad ng kanyang ina. Araw-araw ay pinupuntahan ang mga taong walang anuman sa buhay at binibigyan ng pagkain. Pati sa lugar na sinakop ng kanyang ama ay tumutulong ang prinsesa. Nang mabalitaan ito ng hari, ang ginagawang pagtulong ng prinsesa ay pinagalitan niya ito at sinabing tayo dapat ang pinagsisilbihan ng mga tao. Umiyak ang prinsesa dahil kaluguran sa kanyang puso ang pagsilbihan ang mga tao, lalo na ang pagbibigay ng pagkain sa mga dukha. Nakita siya ng kanyang ina na umiiyak. Sinabi ng ina na ipagpatuloy ang magandang gawain at siya na ang bahalang kakausap sa kanyang ama. Naging masaya ulit ang prinsesa dahil sa pagsuporta ng ina. Kinausap ng Reyna ang hari. Sinabi niya na bigyang pansin ang kanyang anak at maglaan ng oras. Pero sinabi ng hari na wala siyang panahon para makipaglaro dahil masasayang lang ang oras niya. Aalis na ako dahil may sasakupin pa akong bayan, sabi ng hari. Sinalakay ng hari ang isang bayan. Sinunog ang mga bahay at pinagpapatay ang mga lalaki. Nang matapos sakupin ng bayan, tinanong siya ng sundalo kung anong gagawin sa mga bihag na babae at mga bata. Sinabi ng hari na patayin sila. Pero tumanggi ang sundalo dahil naaawa ito. Tumabi ka riyan at ako ang papatay, sabi ng hari. Nang ihahampas na ang kanyang espada ay dumilim ang paligid at lumitaw ang isang diwata. Naglaho ang mga sundalo ng hari at siya na lamang ang natira. Nagsalita ang diwata. Ikaw ay naging masakim at mapang-api. Paparusahan kita. Maglalaho ang iyong hukbo, ang iyong asawa at ang iyong anak. Nagmakaawa ang hari at sinabi siya na lamang ang patayin. Huwag ang kanyang asawa at anak. Sinabi ng diwata na bubuhayin niya ang kanyang anak pero magiging halaman ito. Kailangan niya itong haalagaan hanggang maging puno ito at mamunga. Kailangan itanim ang mga buto nito sa bawat bayang kanyang sinakop. Kapag namunga ang mga ito ay babalik sa dating anyo ang kanyang anak. Nawala ang diwata at muling nakabalik sa dating lugar ang hari. Pero wala na ang kanyang mga sundalo. Umuwi ang hari ng malungkot. Wala na ang kanyang asawa. Pero nakita niya ang halaman na sinasabi ng diwata. Aalagaan kita at uubusin ko ang oras ko para sa iyo, anak. Ngayon ko lang napag-alaman kung gaano ka kahalaga. Inalagaan ng hari ang halaman. Dinidiligan niya ito at kinakantahan araw-araw. Lumipas na ang 7 taon. Naging puno ito at namunga.
Binigay niya sa mga dukha ang mga bunga at nakiusap na ibalik ang mga buto sa kanya para itanim. Matyagang nagtanim ang hari sa bawat bayang kanyang sinakop at inalagaan ng mga ito. Makalipas ang 7 taon ay naging puno ang mga itinanim na buto at namunga ang mga ito. Pero tumanda na ang hari, nawala na ang sumpa ni Prinsesa Mangga. Umuwi ang hari sa kanyang palasyo at sa kanyang hardin ay nakita niya ang kanyang anak na si Prinsesa Mangga. Adelea, 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 Adelea.